constantly pray for you that our God make you worthy of His calling, and that by His power, He may bring to fruition your every desire for goodness and every deeds prompted by faith. We pray this so that the name of our Lord Jesus Christ be glorified in you and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer? Let's welcome the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, you were good. You were amazing, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sapagkat di ka po nagbabago. Salamat sapagkat di niyo po kami pinapabayaan, Panginoon. Lord, today I pray you speak to us, Panginoon. You speak to every one of us, Panginoon. Hindi lang po kami basta ma-bless, hindi lang po kami basta ma-motivate, hindi lang po kami basta ma-encourage, but let your word transform us in the way that you want for every one of us, Panginoon. Father, I pray that you speak to us. Let your word penetrate sa buo naming pagkatao. Panginoon, maganda na ang iyong salita. Mabuti ang iyong salita. Hayaan mo kaming mag-grasp, hayaan mo kaming maunawaan, hayaan mo kaming maisabuhay ang lahat ng aming mapapakinggan, Panginoon. And I pray that tonight, Lord, ikaw ang makita, ikaw ang parangalan, Panginoon, sa mga nasa online namin. O Diyos, I pray for the good internet connection hanggang sa matapos po ang live stream na to. Lord, kung anong gagawin mo dito, ganun ang gawin mo sa lahat ng nakikinig, Panginoon. Lord, I pray that today you speak clearly in every one of us, Panginoon. Lord, salamat sapagkat mabuti ka. Lord, salamat sapagkat dakila ka, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen and Amen and Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, and welcome to our church. Amen. Tingnan mo kayong katabi mo, sabi mo, good to see you back. Amen. Salamat sa Panginoon sa pagkasama ka ngayon. Alright, today we're talking about the book of 2 Thessalonica. Amen. So this is 2 Thessalonians rather. So when we say second, ibig sabihin, merong purse. Sabihin nyo nga, purse. Okay, kung may pangalawa, merong una. Tingnan mo ngayong katabi mo, pangalawa ba yan o pang-una ba yan? Okay? So ang sinasabi sa atin, may unang letter si Paul para tulungan yung mga taga-Thessalonica, and this is actually the second letter of Paul to the Thessalonica. Pero itong letter na to ay hindi lang basta letter kasi ang nangyari, mas pinatindi. Sabihin mo nga, mas pinatindi. Parang hindi namang mas yan. Ibig sabihin, yung mga tao dito sa panahon na to, mas matindi yung nararanasan nila. Pero hindi masaya. Are you still with me? Na ang nararanasan daw nila is they are persecuted, they are harassed, they are experience violence and injustice. So nararanasan na nila yon sa 1 Thessalonians, pero pagdating sa 2 Thessalonians, dumoble yung hirap, dumoble yung sakit, dumoble yung pagpapahirap sa kanila. Kaya yung opening letter ni Paul in verse 3, makikita natin, pinasalamatan niya ang Panginoon because of these people, that even though they experience yung sobrang hirap, yung sobrang sakit, dumoble din yung pagtitiwala nila sa Panginoon. Ang sabi ng verse 3-5, sabi niya, we ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more and more. Nang sinasabi sa atin, simple lang yung sinasabi sa atin, dapat daw, kapag tumitindi yung problema mo, tumitindi yung pananampalataya mo. Are you here? Are you here? Ang problema kasi minsan sa atin, kapag may problema, sa halip na tumindi yung pananampalataya natin, bumababa yung pananampalataya natin. And that's the reason why Apostle Paul is thanking God, because these people, they experience so much trouble, they experience so much injustice and violence in their life. But guess what? Their faith is growing more and more. Not only that, ang sabi niya, the love of you have for one another is increasing. Hindi lang daw yung pananampalataya nila, yung lumalago at tumitindi. Even yung pagmamahal nila sa kapwa nila. Are you still with me?
Another, ang sinasabi pa, therefore, among God's churches, we boast about your perseverance. Not just their faith, not just their love for one another, pero Brad, ang tindi ng pinagdadaanan nila, pero mas matindi yung pagtitiis nila para kay Lord. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, di ka nag-iisa. May kasama ka magtiis. Nang sinasabi, they endure, sabi niya ganyan, among God's churches, we boast about your perseverance and faith and all the persecution and trials you are enduring. Nang sinasabi, horror talaga to. Alam niyo yung enduring? Horror talaga to. Nakakatakot talaga yun. Ang hirap talaga nun, pambira. Isipin mo, pinapahirapan ka dahil sa pananampalataya mo that some people already, alam mo yun, kinalimutan na. Pero these people, pambira, sa halip na sumuko, mas lalong pinagtibay, mas lalong inayos, mas lalong tumindi yung pag-ibig sa Panginoon. Sinasabi sa atin ni Paul, pag mahal mo si Lord, sino dito mahal niya si Lord? Konti lang. Sino dito mahal niya si Lord? Pag nasa online ka, mahal mo si Lord, sabihin mo, Amen. So kapag mahal daw natin si Lord, dapat alam natin at natural na dadaan tayo sa tinatawag na suffering. Are you still with me? When we say suffering, meron talagang panahon na masasaktan ka, may panahon talaga na mahihirapan ka, may panahon talaga na may mga pagkakataon sa buhay na you wanna quit, you wanna give up, you experience trials, you experience problem, persecution, struggles and obstacle. Mararanasan mo pa rin talaga yon. Bakit? Mahal mo si Lord eh. So ibig sabihin, pag hindi mo mahal si Lord, wala kang problema. Hello? Hello? Sabi nyo, wag na natin ito pag-usapan. Parang ayaw nyo na akong marinig. Parang si Coach Ariel at si Coach Elaine na lang. But we're praise God for their life. Amen? Amen. Nakita natin kung paano sila ginagamit ng Panginoon. So, nung sinasabi sa atin, Brad, kapag mahal mo si Lord, dapat ready ka sa pagdadaanan mo sa buhay. And ibig sabihin, the more we experience trials, the more we experience problem, the more na may mga nangyayari sa buhay natin, isa lang ibig sabihin nun. Mapapatunayan sa mga pinagdadaanan mo kung mahal mo talaga si Lord o hindi. Are you still with me? Those problem will give the evaluation, kamustang pananampalataya mo. Mababaw ba o malalim? Kapag mababaw at may dumating na problema, mawawala ka kaagad. Pero kapag malalim, kahit anong tindi ng problema dumating, mananatili ka pa din. Are you still here? Bakit natin kailangan? Makita natin. Kaya pala, totoo pala, no? Pag nakikilala natin si Lord, tumitindi yung pagsubok. Sabi mo sa katabi mo, wag kang OA. Grabe! Nung nakilala ko si Lord, tumindi yung pagsubok ng buhay ko. Tumindi yung problema ko. Grabe talaga, wag kang OA. Ano to, nung hindi mo kilala si Lord, wala kang problema? Nung hindi mo kilala si Lord, di ka nagkakaproblema. Come on! Doble-doble pa nga! What's the difference? Ang nangyari kasi, nung nakilala natin ang Panginoon, bear with me, ang dami nating sinuko. Lord, di ko na to gagawin. Di ko na to uulitin. Sinusuko ko na to. And the moment na sinusuko natin, this is what happened. Dumating yung pagkakataon na sinuko mo na yun, tapos dumating ka uli sa senaryo na ganon. Ano, gagawin mo ba to o hindi? Sinuko mo na. But this is the only way. This is the best way, the easy way. And suddenly, ginawa mo uli. At dahil sinuko mo na yon, binigay mo na sa pangginawa mo uli, merong guilt factor inside of you. Nasasabi mo parang, kaya kahit wala namang ginawa yung isang tao sa'yo, nung nakita mo siya, bad trip ka sa kanya. Are you still with me? Ba't nandito ka? Di mo naman siya kilala. Tapos, ba't nandito ka? Sino ka ba? Why? Because there's something inside of you na alam mo sa sarili mo, mali yun, hindi yun tama, sinuko ko na yun, pero ginawa ko pa. And there is always guilt inside of us. And that's what happened to Adam and Eve when they commit sin to God. Na sa halip na lumapit sa Panginoon para mag-sorry at humingi ng tawad, you know what they did? They hide. And when the Lord confront them, anong ginawa ni Adan? Ito kasi, na sa halip na umamin, naninisi pa ng iba. And that's the reason why sinasabi sa atin, listen to me,
hindi pwede na hindi tayo dumaan sa pagsubok. Hindi pwede na hindi tayo magkaroon ng problema at trials, problems. Why? Kasi doon mapapatunayan kung mahal talaga natin si Lord. Hello. Sabi mo sa katabi mo, excited ka pa ba sa pag-uusapan natin? Kaya ang tanong po sa atin ngayon, paano ko malalaman na na-bullseye ko na? Paano ko malalaman na na-hit ko yung target ko? Anong buhay ang meron tayo when we reach the bullseye na gusto ng Panginoon sa buhay natin? Ano yung mangyayari sa akin? Ano dapat yung meron sa akin kapag alam ko na ginagawa ko na yung kalooban ng Panginoon? So join me in our message tonight entitled, Hitting God's Intended Plan for Your Life or for Life. Amen? May tatlong bagay tayo na pag-uusapan. Malalaman mo daw that you're hitting God-intended plan for your life. Number one, because it marks the great day. Malalaman mo na you are in the plan of God, na plano ng Panginoon sa buhay mo, kasi you have the mark of the great day. Mayroon bang may birthday dito? Wala. Happy birthday. Sino mang may birthday, libre mo naman kami. It's your great day. Pero pag-usapan natin, what do we mean about great day? In verse 7 to 10, sabi niya dito, this will happen when the Lord Jesus Christ is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord. And from the glory of His might on the day He comes, He be glorified in His people and be marveled at among all those who have believed. This include you because you believe our testimony to you. What is the great day? Ang sinasabi ni Pablo, may tinatawag na great day. Yung panahon na to, babalik uli si Lord. Sino dito naniniwala kang babalik uli si Lord? Congratulations! You know why? Because you are hitting God's intended plan for your life. Pag naniniwala ka na babalik si Lord, congratulations! Because alam mong may plano ang Panginoon sa iyo. But on the great day, may dalawang response ang tao. The believers, yung mga naniniwala kay Lord, on the great day, for them, it will be terrific day. Where we say terrific, it's good, wonderful, amazing. There is no like this before. Na kapag nakita nila ang Panginoon, wow! Lord, sabi ko na nga ba? Tama nga! But for those people who never believe on Jesus, it will be terrible. Pag-usapan natin itong mabuti because on that day, Jesus will be revealed. The Bible says this will happen when the Lord Jesus Christ is revealed. The word revealed came from the Greek word apokalupsis. Nang sinasabi, it's uncovering, unveiling. On the day of the great day, it's a terrific day. Bakit? Papatunayan ng Panginoon na tama yung paniniwala na meron ka ngayon. Pag nakita natin si Jesus, sasabihin natin, wow! Buti na lang, Lord, na kahit di pa kita nakikita, naniwala na ako sa iyo. And that's what we call faith. Buti na lang na on time na yon, isang karangalan, isang kasiyahan na malaman, buti na lang, Lord, lahat ng pagod ko, lahat ng pagpunta ko sa church, pagdo-W group ko, lahat ng paglilingkod ko sa Panginoon, hindi pala sayang. You know why? Because what you are doing is really matter to God. On that day, it will be revealed. Pangalawa, on the great day, Jesus will be glorified. Sabi, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord. And from the glory of His might on the day He comes to be glorified in His holy people. Una, tandaan natin, pag kilala mo si Lord, it's terrific day. Kasi mapapatunayan mo totoo. But if not, if you're not believer of Christ, well, you will be judged. It will be terrible. May parusa na ibibigay sa'yo. And sabi dito, they will be glorified. Glorified, the Lord will be honored. Kasi pagdating ng araw na yon, for all the believers, ang sasabihin mo, Lord, lahat ng pagod at hirap ko, tinanggap ko kasi ito ay para sa'yo. Alay ko to sa'yo, Panginoon. But for those people who never believe, it's terrible. Because ang sabi, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord. Hahatulan sila ng pangwalang hanggang parusa at matinding paglayo sa presensya ng Panginoon. And that's the reason why it's a great day. And it also on the day, Jesus will be admired. And sabi, to be marveled
among all those who have believed. You know, Marvel, it will be showing on December 2018, 2006. Marvel the Doomsday. Just kidding. When we say marvel, it's wondered. Magwa-wonder ka talaga eh. You will held admiration to Jesus. Bakit? It is a terrific day for the believer because why? Lahat ng bagay matatapos na sa panahon na yon. Itatama ni Lord, iaayos ni Lord, matatapos ang gulo, matatapos ang kasamaan, at mapaparusahan ang lahat ng gumawa ng masama. Ngunit pararangalan ang mga naniwala at nananampalataya. That on that day, you will be admired, you will admire Jesus, you will be marveled. Wow! Praise God! And that's what will happen on the great day. This is the encouragement of Apostle Paul to the Thessalonians. Why? Bakit lahat sila doon pinapatay? Dahil sa paniniwala nila kay Jesus. Dahil sa tindi ng persecution, dahil sa tindi ng violence, dahil sa tindi ng injustice. Ang sinabi na lang ni Paul, maaaring hindi nyo malampasan ng kamatayan, maaaring hindi kayo maligtas sa kamatayan, maaaring hindi mawala yung mga pinagdadaanan nyo sa buhay, but don't worry. It will be the mark of the great day. Wala man kayong gawin ngayon, pero pagdating ng Panginoon, siya ang gagawa para sa inyo. Nang sinasabi ni Apostle Paul, sa sobrang tindi ng kanilang nararanasan, ang sinabi na ni Apostle Paul, si Lord ang bahala sa atin. And that's why in 2 Thessalonians chapter 1 verse 6 says there, God is just. Justice si Lord. Sabi niya, He will pay back trouble to those who troubled you and give you relief to you who are troubled and to us as well. Kung dahil sa paniniwala mo sa Panginoon, napapahiya ka, nasasaktan ka, nagtitiis ka, nahihirapan ka, napapasakitan ka, tumatangis ka, on that day, God is just. Hindi ka mapapahiya. Dahil sa panahon na yon, ilalantad ng Panginoon na tama ang iyong ginagawa at kailanman hindi ito sayang. At yung mga taong nagbigay ng trouble sa pananampalataya at hindi naniwala, ibabalik sa kanila yung kanilang ginawa. Ang sabi, sa panahon din na yon, tatanggalin ng Diyos ang pagod, ang hirap, ang sakit at pasakit. Na on that day, mapapatunayan na hindi sayang lahat ng ginawa natin para sa Panginoon. It is also a warning of the Lord Jesus Christ in Luke chapter 9, verse 26, that whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His glory and the glory of the Father and of the holy angels. Kung ngayong panahon pa lang na to, kinakahiya mo na si Lord. Kung ngayong panahon pa lang na to, hindi natin kayang panindigan si Lord. Huwag kang mag-alala. On the great day, mapapahiya ka rin dahil sa ginawa mo ngayon. But on the day na ngayon pa lang naninindigan tayo para sa salita ng Diyos, para sa Panginoon, makinig ka mabuti, you will be honored on that day. Amen? 1 Peter chapter 4 verse 12-13 says, friends, when life gets really difficult, don't jump to the conclusion that God is not on the job. Instead, be glad. Sabi mo nga sa katabi mo, be glad. Be glad that you are in the very thick of what Christ experienced. This is spiritual refining process with glory just around the corner. Nang sinasabi sa atin, normal na idadaan ka ng Panginoon sa lahat ng pinagdadaanan mo, normal na hahayaan ng Panginoon na maranasan mo lahat ng hirap at sakit, hindi dahil for nothing, but it is a spiritual refining process. Ibig sabihin, kapatid, may inaayos, may tinatama si Lord. It will mark the great day na ipagpapasa Diyos na lang natin ang lahat. Matatapos din ito. Makaligtas man sila sa hukom ng tao, pero sa hukom ng Diyos walang ligtas ang sino man. Amen? Kapatid, we will know that we're hitting God's intended plan for every one of us. When life is difficult, mas makikita natin, matatapos din to. Pero hindi itong problema na to, hindi itong sakit na to, hindi pagsubok na to ang magpapahinto sa akin. Pero itong magiging dahilan para magpatuloy ako sa Panginoon. Are you still with me?
na kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kahit anong gawin ng tao, makikita ang tunay na pananampalataya kapag ito ay dinaan at dumaan sa pagsubok. Kaya nga sinasabi sa atin ni Paul, okay, this is the kind that when you are in the plan of God at dumaan ka sa problema, kapatid, malalaman mo kung gaano kababaw at kalalim ang pananampalataya mo. Kapag mababaw, madaling mawala. Konting problema, madaling mabunot at umalis. Pero pag malalim, kahit anong mangyari, mananatili sa Panginoon. The Apostle Paul is reminding the Thessalonians that the mark of the great day. It is also a reminder to every one of us, kapatid, matatapos ang lahat. Babalik ang Panginoon. Amen? Just always keep in mind. We're waiting for that. Hinihintay natin yun. We're so excited. It should be a terrific day, not a terrible day for every one of us. So if it's mark of the great day, number 2, make yourself worthy. And sabi, 2 Thessalonians chapter 1 verse 11, with this in mind, we constantly pray for you that our God may make you worthy of this calling and by His power may bring fruition to your every desire for goodness and your deeds prompted by faith. Sabi, okay, alam natin darating ang Panginoon. Alam natin na may great day. With this in mind, dahil alam mong darating ang Panginoon, hindi ka maghihintay. Hintayin ko na lang muna si Lord bago ko mag-ayos. Hindi. Kaya sabi ni Paul to the Thessalonians, ang sabi ni Paul, alam natin matatapos ang lahat, alam natin may great day, at hanggat hindi pa dumadating yon, make yourself worthy of it. Gusto nating makilala ang Panginoon, gusto nating maranasan ang Panginoon, pero baka wala naman tayong ginagawa para maging karapat-dapat para doon. Are you still here? Pag pinansin natin, this is a kind of prayer of Apostle Paul. Sabi niya, we constantly pray for you. Lagi daw niyang pinagpipray, or lagi daw nilang pinagpipray yung mga taga Thessalonica, yung mga tao sa Thessalonica na what? Na maging karapat-dapat sila sa pagkatawag ng Panginoon. Basahin nating mabuti. Hindi pinanalangin ni Pablo na alisin ng Diyos yung problema nila. Ang panalangin ni Pablo, magpatuloy sila sa pinagdadaanan nila habang tinutulungan sila ng Diyos. Hindi sinabi ni Pablo na ialis nawa sila ng Diyos sa problema na meron sila. But what the prayer of Paul is telling to them, kaya nyo yan. At sa pinagdadaanan nyong hirap at sakit, gamitin ninyo yang pagkakataon para mapatunayan na tayo'y karapat-dapat sa pagliligtas ng Panginoon sa buhay natin. So ang sinasabi sa atin that every trial, problem, every persecution, every pain, whatever you experience right now, use it to make yourself worthy for the calling of the Lord for every one of us. Na hindi sayang na niligtas tayo ng Panginoon, na hindi sayang na nilagay tayo mula sa liwanag at hinango sa dilim. Pero hindi lang sinabi ni Pablo na, sige, tiisin nyo lang yan. Tiisin nyo lang yan, matatapos din yan. Merong dalawang bagay sinasabi si Pablo na habang dumadaan sila sa pagsubok, habang pinapatay sila, habang sinasaktan sila, habang pinapahirapan sila, may dalawang bagay na sinasabi si Pablo na kailangan nilang gawin. Number 1, do it out of godly character. Sabi niya ganyan, fulfill every desire for goodness. Na kahit nahihirapan sila, na kahit nasasaktan sila, dapat maka-Diyos pa rin ang ugali nila. Are you still here? Na sa kabila ng pagtitiis nila, dapat lumalabas pa rin ang pagiging mabuting ugali. And that's what we call goodness from the Greek word agathos. Dapat mabuti ang ugali. Parang iniisip ko lang to, on their scenario, ano to, habang sinasaksak sila, habang pinapahirapan sila, sabi nyo, masakit na dyan dito na lang pwede. Are you still with me? Ibig sabihin, maka-Diyos yung ugali nila, na kahit na sinasaktan sila, na kahit na injustice and violence, hindi sila gaganti, papakitaan pa rin nila ng mabuti. Why? Because that makes them godly character. Minsan kasi doon lalabas talaga ang ugali ng tao kapag nahihirapan. Ako nga nahihirapan tapos ako pa mag-a-adjust. Pero Christian. Sabi mo katabi mo,
Hindi ikaw yun, ha? Are you still here? Walang silbi ang ganda ng muka at ng kasuotan kung pangit naman ang ugali. Pero makinig ka, kapag maganda ang ugali, nadadala ang physical appearance. Hello? Di mo kailangan magpaganda. Kusa kang gaganda. Kusa kang gagwapo kapag mabuti ang ugali. Matatabunan lahat ng insecurity. Uy, ang bait mo. Maganda, mabait ka. Amen? Kidding aside, mas makikita yung pananampalataya dahil sa ugaling ng pagiging makadiyos. It's a good evaluation for every one of us. Kamusta ang ugali natin sa panahon na nahihirapan at nasasaktan tayo? Amen? Tandaan natin to. Baka maaari, kaya may pagsubok kasi ginagamit ni Lord ito para ayusin ang ugali mo. Ayaw mo magpaayos, maraming problema lalo. Ay, ang daming problema. Pangit kasi ugali, dapat inaayos. Na hanggat hindi umaayos ang ugali, hindi mauubos ang problema. Hoy, kaya polo, Lord, sorry na. Tapigin mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yon, pero para sa'yo yon. Are you still with me? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Tandaan natin, hindi lahat ng nasasaktan pinaparusahan. Madalas tinuturuan maging mabuti ang ugali. Are you still here? Sapagkat hindi maaari na sinasabi mong mahal mo si Lord, naglilingkod ka kay Lord, mararapture ka, tapos pangit ng ugali mo. Hindi pwede. Hindi lang yun. Sabi pa ni Paul, make yourself worthy. Do it by faith result. Dapat may good works. Nang sinasabi doon, prompted by faith. Nang sinasabi, hindi lang pagiging magandang ugali, dapat mabuti rin ang ginagawa. Hindi pwedeng may pananampalataya pero nangungupit pa din. Hindi pwedeng may pananampalataya pero nang lalamang ng iba. Hindi pwedeng sabihin kilala mo si Lord pero nagsisinungaling ka pa din. Maganda ba ako? Oo, pero joke lang. Hindi pwede. Na sinasabi sa atin, yung pananampalataya natin sa Panginoon ang magre-resulta para lahat ng ginagawa natin ay tama at mabuti. Are you still with me? Na kahit na mahirap dahil ang Panginoon ay tumutulong sa atin, na ang Panginoon ay kasama natin, ang Panginoon may pananampalataya tayo sa Diyos, pipiliin natin gumawa ng mabuti at hindi ng masama. Kaya pala sabi ni James in James chapter 2 verse 17, in the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Hindi mo pwedeng ipagmayabang na naniniwala ka sa Diyos kung hindi naman nakikita ang mabuting gawa sa iyong buhay. Ang sino mang may tunay na pananampalataya, hindi magsasalita para makilala, pero makikita sa kanyang gawa na siya'y may pananampalataya sapagkat mabuti ang kanyang ginagawa. Kaya sabi ni Apostle Paul to the Thessalonica, kahit na sinasaktan kayo, kahit pinapahirapan kayo, gumawa pa rin kayo ng tama. Naisip, mali yung pagsaksak mo dito, yung tama. Kidding aside, nang sinasabi, hindi mo kailangan gumanti. Pastor, nag-gym pa ako. Di man lang ako makasapak. Ano? Pinapahirapan na kami, tapos sabihin ko sa kanya, God bless you. Ano? Dinaya na kami, tapos sasabihin ko, I forgive you. But that makes us worthy. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, pupunta ako ng langit tapos may hindi ka pa pinatawad. Alam mo ba, kung sino daw yung taong kinamumuhian mo at hindi mo pinapatawad, magiging ganun ka. Hello? Biglang napaisip, sino ba mga hindi ko pinatawad sa buhay? Ayoko maging katulad nila. What I'm saying is, hindi mo hindi. This is what we call works by faith.
Are you still here? Huwag kayong mag-alala. Kaninang umaga, ganito pa rin sila katahimik. Nang sinasabi sa atin, teka lang, hindi pwedeng sinasabi mong mahal mo si Lord, naglilingkod ka kay Lord, pero yung ugali at ginagawa mo parang hindi naman mabuti. Dapat sa ating may mga pananampalataya, unang nakikita ang kabutihan. Hello? Di ko alam kung narinig nyo na tong kwento na to, pero for the sake of people na bago sa church, bago kay Lord, ikikwento ko na to. Pag di kayo natawa, ibig sabihin, mas matanda kayo sa akin, okay? Sabay. Alright. Meron daw tayong kapatiran, dumating si Lord. So syempre, pag dumating si Lord, nara-rapture, di ba? So itong kapatiran natin, na-rapture pero lampas lang ng bubong, tapos bumagsak. Sabi niya, Lord, bakit? Sumagot daw si Lord, sabi ni Lord sa kanya, na kasi may mga baraha ka pa dun sa ilalim ng kama mo eh. So pumunta daw siya, tinapon-tapon niya, Lord, wala na. So akyat na naman daw siya. Lumampas na siya ng building, bumagsak uli. Bakit na naman, Lord? May mga hindi ka pa kasi nabuksang bote dun sa higaan mo uli. So pinuntahan niya ulit. So pinagtatapon niya ulit. Lord, wala na. So nakakyat na siya, malapit na siya. Nakikita niya na si Jesus, hi Jesus. Tapos may nakita siya, sabi niya, oy, anong lumabas? Boom. Wala to sa Bible ha. Baka pag-uwi nyo, saan sa Bible yung, ano lang to illustration, joke. Pero it makes sense. Baka kasi gusto nating pumunta ng langit pero di pa natin sinusuko ang mga baraha. Baka gusto natin pumunta ng langit pero tumataya pa. Tres bent to tres. Pastor, baka maswerte o baka nag-scratch ka pa. Are you still with me? Sinusuko na yan, hindi inaasa ang pagpapala sa sugal. Di, Pastor, pang tinola kasi pag natalo eh. Are you still with me? So pangalawa, ang sinasabi sa atin, make yourself worthy. So malalaman natin that we're hitting God's intended plan for every one of us when you work hard na maging karapat-dapat. Kanina, malalaman mo that you are hitting God's plan in your life kasi alam mo, everything will pass away, everything will come to the end, everything, there will be what we call a great day. And number 3, Apostle Paul is telling to us, may you do it for Him. Amen? Kasi, iniisip ko lang, normal na response ng tao pag nasaktan, gumante. Ay, pambira, sinampal ako? Yayapusin ko pa. Hindi. Bibigyan ko ng mag-asawa at may anak pang sampal. Ano to, nasaktan ako, hindi ako gaganti. Normal sa tao ang gumante pag hindi kilala si Lord. Are you still with me? Walang may gusto na pag dumating si Lord is terrible day. What we want is a terrific day na kapag dumating ang Panginoon, wow! Lord, it is you! It is you and because of you. Walang lahat may gusto na mapahamak siya. Lahat tayo gusto nating sumama sa Panginoon. But this passage hit me a lot. Kasi after all, kapag sa sarili mo lang, gusto mo maging mabuti, gumawa ng mabuti para sa sarili mo, hindi mo magagawa. We have so many limitations, we have so many weaknesses. Kasi kung sa sarili ko lang, hindi ko kayang maging mabuti. Na kapag sinaktan mo ko, imposibleng hindi ako gumanti sa'yo. Kapag niloko mo ko, imposibleng wala akong gawin sa'yo. But Apostle Paul is telling to these people in Thessalonica, do it for the Lord. Do it for God. Na kapag may ginagawa daw tayo, make it sure gawin natin para sa Panginoon. Balikan natin yung prayer ni Apostle Paul. In 2 Thessalonians chapter 1, verse 11 to 12, sabi niya, with this mind, we constantly pray for you that our God make you worthy of His calling. And by His power, magagawa nating gumawa ng mabuti. And by His power, magagawa nating ayusin ang ating ugali. Don't do it by your own way. Kasi ang dami na nating New Year resolution na magiging mabait ka. Hanggang ngayon, wala ka pang natupad sa kanila.
And that's the reason why kapag ginagawa daw natin ito para sa Panginoon, may kapangyarihan si Lord. There is power. The word power here is came from the Greek word dunamis, na ang ibig sabihin ay galing ang salitang dynamite sa dunamis. Ibig sabihin, sumasabog. Kapatid, pag ginagawa mo daw para sa Panginoon, sasabog ka sa pagiging mabuti at sa paggawa ng mabuti at sa pagiging maayos na ugali. Na magugulat ang lahat. Wow! Anong ulam nyo kanina at bumait ka ngayon? It's because the power of the Lord is manifesting in your life. Na hindi mo kayang magpatawad, but because you do it for the Lord, it's easy for you to forgive. Hindi mo talaga kayang hindi gaganti, pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, mapagtatagumpayan mo at sasabihin mo, si Lord na bahala sa'yo. It's because that's the power of God. Hindi mo naman talaga kayang mapigilan mangupit. Kasi kusang gumagalaw yung kamay mo kapag may nakikita. But because you do it for the power of God, nakokontrol mo yung kamay mo, akong may-ari, hindi ikaw. Hindi mo naman talaga mapigilan magmura kasi pag nagugulat ka, nasasabi mo kabayo. Pero but because you do it for the glory of God, the power of the Lord will manifest and makakayanan mo. And even yung sa sarili mo, magugulat ka, hala, bumabait ako. Paano nangyari yun? Anong ulam namin kahapon? At nakakapagod yun. Hanggang kailan, Lord? Hanggang kailan? At here comes another one, not just His power. And sabi pa doon sa verse 11, that may be glorified in you and you in Him according to the grace of God. You know, pinag-usapan natin to last week, ang sabi, it will help us para makabalik uli. Hindi lang pala ang grace ay para makabalik uli, but this is also came from the Greek word charis. Charis. Na ang ibig sabihin, the Lord still can empower you to keep doing it and moving it and continue until you have it and you succeed on it. Na ang biyaya ng Panginoon ay hindi lang pabor para makabalik ka sa Kanya. Na ang grasya daw ng Diyos, kaya mong ipagpatuloy lagi at kaya mong gawin hanggang sa maging matagumpay ka na. And that's the grace of God. That's the grace of God. Na kahit na ilang ulit kang nasasaktan dahil sa pananampalataya mo, na kahit ilang beses na challenge yung sarili mo, because of the faith that you have, you keep doing it. Why? Because of the grace of God. Kaya pala nakakayanan natin paglabanan lahat ng kasalanan. Kaya pala kaya natin paglabanan lahat ng temptation. It's because the power of the Lord empower you to keep doing it and to succeed on it. Kapag ginawa mo para sa sarili mo, hindi mo kaya. Pero pag hinayaan mo ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos, kakayanin natin. Alam mo, may binabasa akong libro, ang sabi doon sa libro na binabasa ko, dapat pag 3 taon mo na daw kilala si Lord, may nagbago na sa'yo. Kasi pag 3 taon mo nang kilala si Lord at walang nagbago sa'yo, may problema sa'yo. Wala kay Lord, wala sa church, may problema sa'yo. Baka hindi ka sigurado sa ginagawa mo. Baka mali yung sinasamahan mo. And that's the reason why it's by His power. Kapatid, don't do it for your own way. Don't do it for your own glory. Do it for the glory of God and for by the grace of God. Kaya sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10, finally be strong in the Lord and His mighty power. Kaya nga kapatid, malalaman mo that you are hitting God's intended plan for your life kasi nagagawa mo not by your own power, na pagpapatuloy mo not because of your own desire, but by the grace and by the power of God. Na kaya ka nagtutuloy, it's because the Lord is with us. Si Lord, para to kay Lord, si Lord din pala ang tutulong sa atin para magawa natin to ng tama para sa Kanya. Hitting God's intended plan for every one of us, it marks of the great day. It will make yourself worthy, and you may do it for the glory of God. So anong gagawin natin? 3 bagay lang. Ngayon alam na natin to, be diligent. When we say diligent, pambira, sinimulan mo na eh. Alam ko nasa proseso ka.
Alam ko nasa proseso tayo ng pagbabago, pero i-effort mo na. Kasi we taken for granted itong process na to. Alam ko lahat tayo binabago ng Panginoon. I preach about that, na yung transformation is a journey. Oo! Pero Brad, tutuhanin mo na. Mag-effort ka na. Binabago ka na ng Panginoon, unti-unti pa. Itodo mo na. Sinimulan mo na, ibigay na natin lahat. Because you want to know God intended plan for your life. Itodo mo. Hindi pwede na, ang tagal mo na kay Lord, pero hanggang ngayon, lito-lito ka pa sa salita ng Diyos. Hindi ko alam kung si Lord to eh. Hindi pwede yun. Kaya be diligent on it. You work on it. Put some effort. Babaguhin ka na lang rin naman ng Panginoon. Sumabay ka na. Hindi lang si Lord dapat ang may gusto na baguhan ka. Dapat mas gusto mo rin magpabago sa Panginoon. And pangalawa, be accurate, kapatid. Sa una, pwedeng hindi mo alam. Pero hindi pwedeng hindi mo alam lagi. Sa una talagang magkakamali ka, pero hindi pwedeng lagi nagkakamali. Kapag alam mong mali, huwag mong ipagpatuloy. At kapag alam mong tama, ituloy mo, Brad. Siguraduhin mo na yung gagawin mo, accurate yun. Tama ba to? Dahil kung hindi ka sigurado, huwag mong gagawin. Pero pag sigurado ka na ipagpatuloy mo, Brad, you want to know if you bullseye, you hit what God intended for your life? Be accurate. Siguraduhin mo na lahat ng gagawin mo ay maglalapit sa'yo sa Panginoon. Huwag kang gagawa ng mga bagay. Tatry ko lang to. Kapag hindi ka sigurado, huwag mong gagawin. Don't take risks. Huwag mong isugal yung relasyon mo sa Panginoon. Kasi talo ka doon. Isuko mo na yan, sugal ka kasi ng sugal. Huwag mong susugal yung relasyon mo sa Panginoon. Kung alam mong magiging pwedeng dahilan ito para lumayo ka sa Panginoon, hey, don't do it. Tapos pag nalayo ka, iiyak-iyak ka. Have you seen it? 16 years malayo ko kay Lord, pero 16 years palapit. Hinintay mo pa yung 16 years bago ka lumapit kay Lord? Be accurate. Lastly, be precise. Gagawin mo na lang rin naman. Siguraduhin mo na. Magkukumit ka na lang rin naman. Mag-aalay ka na lang rin naman ng buhay, Brad. I-100% mo na. Amen? Pastor, so, anong mangyayari? You will know it. 2 Thessalonians chapter 1 verse 12 says here, the name of the Lord Jesus may be glorified in you and you in Him. Pabira. Katotohanan, may problema ang taong nananampalataya pero hindi niya mahahalata. Hindi siya mahihirapan. Because kapag tayo nagka-problema at matindi yung pananampalataya, Brad, hindi ka nag-iisa. Hindi mo kakayanin mag-isa. Pero nakaya mo yun at paglampasan mo yun, kinaya mo yun kasi kasama mo ang Panginoon at hindi ka niya iniwan kailanman. And that's the favor of the Lord. The more you do it for the Lord will not, alam mo yun, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Kapag ginagawa mo to para sa Diyos, si Lord din, gagabayan ka niya. When the Lord is glorified in our life, kapag ang Panginoon nalulugod, napapapurihan sa buhay na meron ka, Brad, hindi hahayaan ng Diyos na masaktan ka lang. May inaayos, may tinatama at may favor si Lord. Kaya nga lagi kong sinasabi, yung pagmatindi yung pananampalataya mo, pag nalapit ka sa iba, hindi ka nagsasalita pero nakakaangat ka. Why? Because the Lord is with us. Are you still here? That the name of the Lord Jesus might be glorified in us and tayo in Him. Hindi ko alam kung anong dating sa'yo ng message ng Panginoon na to. But one thing is for sure. God has greater intended plan for your life. And that's what we're aiming for. And you're here already. You're walking on it. Nilalakaran mo na yung plano ng Panginoon. Nararanasan mo na yung plano ng Panginoon. And that's the reason why we need the power, we need the guidance, we need the love, we need the grace of the Lord. Hindi kita kilala ng lubusan, pero kilala ka ng Panginoon. Huwag na nating hintayin dumating si Lord. Huwag na nating, parating na si Lord, tsaka huwag na. Ngayon pa lang hanggat wala pa si Lord, i-work out mo na. Ngayon pa lang. Si Paul pa to. Ang tagal na nito nung sinasabi ni Paul sa Thessalonians. Na sinasabi niya darating si Lord. Kung noon pa lang hinihintay na nila si Lord, ngayon pa kaya?
the reason why we are here today. Because the Lord plans for every one of us is greater on what we know and what we think about it. And ngayong gabi na to, naniniwala ako, you're doing the right thing for the Lord. And you can do better than that. Can we just close our eyes right now? Hallelujah. Sa pagpikit mo, I want you to respond to the message of the Lord. I want you to evaluate yourself. I want you to check your what is inside of your heart. Kapatid, it will always mark the great day. So make yourself worthy. Kaya kung may mga bagay pa na hindi natin sinusuko sa Panginoon, didiretsuhin ko. Kung may mga bagay ka pang hindi na isusuko sa Diyos, kung may pagnanakaw pa, pagsisinungaling, paglalasing, pandaraya, panloloko, kapatid, I think this is the right time na isuko natin yan sa Panginoon. Because hindi pwede na may pananampalataya at mahal natin si Lord na nanglalamang tayo ng iba. And do it not for yourself. Don't do it not for the people, not for the crowd, or not for your own benefits, but do it for the glory of God. And I will give you time to speak to the Lord tonight. I will give you time na kausapin ng Panginoon. At habang kinakausap ka ng Panginoon, naniniwala ako na si Lord nandito sa lugar na to at karapat dapat sa buhay. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. And you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. Pwede ba sa mga oras na to, tatayo tayong lahat? At sa pagtayo natin, You have no right. can we just raise your hands to the Lord? You Come on. have no Sa pagtaas ng kamay mo, it's a declaration that you're surrendering everything. Kung may umaagaw man, nang dapat ay sa Panginoon lamang, ibigay natin yan sa Kanya. Isuko natin yan sa Diyos. Yours is the Dapat walang equal si Lord. Dapat walang rival si Lord. Sa buhay na meron tayo, dapat yung kay Lord lang. and you have no Come on, right. say it. You Declare it. have no equal, now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above I want you to declare it right now. names. Say it with all your heart. You have He no has no rival. rival. He has no You equal. have no equal, now Oh! and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. And You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Kapatid, it's between you and God. Ikaw lang din na nakakakilala sa sarili mo. If there is something inside of your life
that sa tingin mo, ito yung rival ni Lord. Ito yung umaagaw kay Lord. I think this is the right time to surrender everything to the Lord. I think this is the right time and this is the right place para kausapin ng Panginoon. Kapatid, may kayang gawin ng Panginoon sa buhay nating lahat, higit sa inaasahan mo. So why not you surrender everything to the Lord? Because after all, it is God, it is the Lord. He loves us. Mahal ka ng Panginoon higit sa inaasahan mo. May kayang gawin ng Panginoon higit sa inaakala mo. Kapatid, when you give it to the Lord, when you surrender everything to God, whatever do you think a rival and lumilevel or umi-equal kay Lord, I think, bigay mo yun sa Panginoon. Si Lord ang bahala. Si Lord ang sasama. Listen, don't do it by your own way. Do it by the power of the Lord. Do it by the grace of God. Hallelujah. Kapatid, makinig kang mabuti. Nandito ka na. Be diligent, be accurate, and be precise. Just give it to the Lord. Just give it to the Lord. Come on. And you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name Tandaan mo, above all names. si Lord ang magbibigay ng katagumpayan. I'm gonna see your Si Lord ang victory. magbibigay ng tagumpayan. I'm gonna Because see the your battle is belong. victory. For Hallelujah. the Come on, just battle belongs to sing, you, Lord. declare it, that there will be I'm gonna victory. see your victory. Now I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Now I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. Father, we bless your name, God. We magnify your name, Jesus. Lord, wala po kaming maitatago. Wala po kaming makukubli. You know everything about us, Lord God. So I pray today, Lord, Lord, samahan mo kami, not by our power, not by our strength, but by your Spirit, Lord God, by your way, by your power, by your grace, Lord. Hindi para sa amin, kundi para sa iyo at ikaw din ang tutulong nito sa amin, O Diyos. Lord, I pray that today, God, mas makita namin, mas maunawaan namin. Lord, ikaw ang tagumpay at ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay. Samahan mo kami, tulungan mo kami, manguna ka sa buhay namin, Panginoon. O Diyos, salamat po sapagkat mabuti ka. Panginoon, salamat sapagkat mahal mo kami, sapagkat nakita at natagpuan mo kami, Panginoon. Lord, salamat po. Tulungan mo kami na maging ang buhay namin ay para sa iyo lamang at wala na pong iba. Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen! Amen! Praise God! Grabe. Grabe naman yung word ni Lord today. It reminded us na yung ating pananampalataya ay hindi nasusukat sa kung gaano kadali yung buhay natin, kundi sa kung paano tayo mananatiling tapat kay Lord kahit sobrang daming pagsubok or problema na pinagdadaanan. Pinapaalala sa atin na nakikita ni Lord yung paghihirap natin, yung pagtitiis natin.